Yung mga gawa ng ano po, tingnan nyo ha, may mga mukha ni Satanas. Hindi naman yung mukha ni Satanas. Oo. Guwapo si Satanas eh. Oh, guwapo. Pero yung mukha niya din na may sungay, tsaka yung ano siya, halimaw siya, sa sunod na dispensation, mangyayari pag ipasok na siya doon sa ano, sa kulungan, ikulong siya ng 100 years eh. Tapos pag ilabas na siya doon, tapos huhuliin na naman siya ni Michael, ilagay na siya sa impyerno, yan ho yung magiging mukhang halimaw na siya. Pero actually si Satanas is gwapo yan, pinakagwapo. Pinakagwapo sa Pinakagwapong angel. Angel yan, pinaka sa lahat yan. Kasi nilalang siya, kumpleto na lahat eh. Parang kamukha ni Sabi. Oh. Gwapo, no? Okay po. So, yung po, wag po tayong makiayon, ha? Yung mga ng Halloween na Hindi po tayo hindi po gawain ng mga Kristiyano yan. Gawain po yan ng kaniliman po yan. Inaano po sa mga school. Oo. Kaya nung yung school nila ng Jesus. Eskwelahan, pati social media. Hindi ko dinamitan ng mga bata na ginamitan ko ng maayos. Oo. Bakit sige na nila ilogin? Kasi naging Christian yung principal. Kaya nga, Pati mga baby nga eh. huwag po tayo makiano sa Halloween. Yan po ay po yan. Pinakikita dito ang mga bagay mula sa spiritual na kaniliman. Yung imagination yan, yung gumawa na ganyan, galing po yan sa kaniliman. Alam nga, galing sa Diyos yan. Di ba gumawa sila ng mga maskara? Alam nga yung magawa ang naglagay ng isip niyan, galing sa Diyos. Galing din sa Satanas. Kasi gumawa ka ganitong So, si pinagawa niya, mga tao na bibili sila ng mga maskara. Mga tao, kung ano, sunod na agad. Oo. Ang US. Alam mo yan, pinaganda ang kasamaan. Alam niyo ba? Yung kasamaan na pinapaano sa atin, maganda sa paningin natin. Di ba? Napansin niyo po? Ang po kasi mga bata ang... Tingnan niyo ha? Ang mga bata, magdala ng yung parang kalabasa tapos trick or treat, tapos tapos magbibigay. So, tingnan mo ha, yung yung kasamaan, pinaganda ang kasamaan. Pero part po yan ng Halloween. Part po yan ng Halloween na di ba? Tingnan mo, Thessalonica Unang Thessalonica 5:22. Thessalonica. Unang Thessalonica 5:12. Sige po, kain mo kayo. Sa tindahan ko, nanihingin, dahil yung mga bata. Kahit na sabihin kasi sinasabihan namin, ay hindi kami connected dyan. Tama po, oo. Hindi yan, bawal yan. Oo. 5:22 yun pa. 5:22 ako, ya. 22. 5:22. 5:22. Okay. Lumayo. Kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Yun lang. Dito. Diba, utos sa atin, pinapalayo tayo sa uri ng kasamaan. Salamat pa rin. Tingnan mo yung pag part po ng lahat po ng galawan sa November 1 po, kasamaan po yan. Pero tingnan nyo pinapaganda lang nila para lahat ng tao ini-involve. Now, maling pagdiriwang po yan. Sa Episode 5:7-8 po, di na po ibasa po. Salamat eh. Sige po. Episode chapter 5:7-8 po. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Panginoon, di ba? Dati, sama-sama pa tayo niyan, no? Sama-sama pa dati sa kasi wala tayong alam. Wala talagang alam na basta ang na natin, nag-ibig, one araw na mapatay, may trick or treat, di ba? Tapos. Pero ito pala, nasa pala yan, Bible pala yan, di ba? Maling pagdiriwang. Pagdiriwang ito ng dilim, takot, at kamatayan na dapat iwasan.
takot at kamatayan na dapat iwasan. Ito'y gawain ng kadiliman eh. Ipagdiriwang sa dilim. Pero ano sa atin, kaya nga pinapaiwas tayo dito, di ba? Pinapaiwas po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya huwag po tayo haliw-haluin. Di ba? Yung iba ng maskara para matakot, takot daw. Pero tandaan mo kung pinanganak tayo katakutan ng mukha, okay lang. Salamat pa rin sa Panginoon. Mayroon tayong mukha, di ba? Mahirap pag walang mukha. Okay? So, paalala ng Diyos na ang Halloween po ay hindi po yung gawain ng mga Kristiyano. Ngayon po, ang isang po sa multo. Mayroon pong sa atin about sa multo. Church, ang po, tina nyo, pakibasa po sa Job chapter 7, 9-10 po. Job chapter 7, 9-10 hanggang 9-10. Job chapter 7 verse 9-10. 9 at saka 9. Di ba maraming nagkano sa atin na may multo. Ngayon, tingnan natin ito Ulat. Tama ba? Tulad ng ulat na napapagpad at nagkakaroon. Kapag namatay ang tao, hindi na siya makakabalik sa mundo. Aha. Hindi na siya makakauwi kay Elman. Aha. Makakilala niya siya ay malilimutan. Oo. Tingnan nyo mayroon palang sa atin na multo. May nagmulto daw. Wala pong multo. Walang multo. Ngayon po, pag namatay ang isang tao, yung kaluluwa, ano yan? Ang tawag nito, hukuman yan. Yung Espiritu ng Diyos, yan po yung bumabalik, mag-evaporate sa atin, mawawala sa atin. Kaya nga, lahat ng galaw mo, alam ng Diyos yan kasi may Espiritu ka eh. Anong ginagawa mo, mabuti o masama, alam ng Diyos yan. Di mo may lihim sa Diyos yan. Kasi mayroon kang Espiritu ng Diyos. Unless kung patay ka. Ngayon, yung ugali mo, yan po yung hukuman. Ngayon, yung sinasabing multo, yan po, bad spirit yan. Tingnan mo sino ba yun? Yung propeta na nakipag-usap. Si Saul. Tingnan mo si Saul nagalit ang Diyos kay Saul. Bakit doon siya kumukonsulta sa patay. Ang akala niya, yun po yung patay ni propeta. Pero hindi po yun propeta, ano po yun, galing sa masamang espiritu. Right? So wala pong multo po. Pagkamatay natin, tapos na po. Wala na po tayo. Wala na pong na Corinthians pa. Corinthians po dito, mananatili, paikot-ikot tayo, Ang wala po, pagkatapos sa Roma chapter sabi doon minsan lang namamatay ang tao pagkatapos paghuhukom. Di ba? Either saan ka hukuman, either kung anong, sabi pa rin Diyos, hukuman ka ayon sa iyong ginagawa. Kung masamang ginagawa ko, hukuman ka sa impyerno. Kung mabuti ginagawa mo, hukuman ka sa langit. Kaya kung ngayon gumawa ka rin ng mabuti kasi hukuman ka sa mabuti, kaya lang gagawa ng mabuti kung patay ka na. Di ba? Di ba? So ngayon nabuhay ka pa, gumawa ka ng mabuti. Kaya yung pastor, may mga padasal ba? Yun ang maling turo. Padasal pa sila. Yun po yung yun pa nga yung turo. Hanggang ngayon, tinatamasa pa buong mundo. Globally, ang spirituality, wrong teaching po, tinatamasa pa. Napadasalan pa yung makikita mo yan pag araw ng patay. Kasi, naging sakristan ako, pagpunta namin sa sementeryo, ang daming nadasalan ng pare. Ang dami ako, silang Biana, yung mama ni Arnold, okay? Muhaning, tapos si Ruel, sunod na si pare, tapos, ang dami yun. Si Ruel, tigdalaw, karton, doon nilagay yung 20 pa noon eh. Ang dami yung maghuhulog. Tapos, ang dami maghintay sa pare. Tapos, nadasalan niya yung puntod. Tapos, padre. Kami, sunod ako ng sunod sa pare kasi dala ko ng yung kanyang usok. Insinso. Tandaan mo yung po, wala pong multo. Pero mayroong nagkunwaring multo, yung masamang espiritu.
Masamang espiritu, bad spirit po yan. At yan po yung bad spirit po, yun po yung mag-ano sa atin, magkukontrol sa atin. Kontrol ng takot, kontrol sa isip, kukontrolin ka. Now, tinan nyo yung anak ni Atinsa ngayon, kinokontrol. Yes. Isip, yung Kim Atinsa, Si ano? Pakamatay na po yun. Patay na. patay na mo. Ngayon, kinokontrol 19 sila. years old lang. Oo. Anxiety. Nagpakamatay. Kaya huwag patay magpalinlang. Ang nagpapakita ay di patay, kundi mga demonyo po yan. Amen? 2 Corinthians chapter 11, verse 14 hanggang 15. Huwag po tayo magpalinlang kasi po, di ba sabi ko sa inyo, dalawang klase po ang multo. Incubus at succubus. Yung succubus, yun po yung yung may kakayahan magpakita. Yan po yung kakayahan na magpapalutang ng mga mga bagay, magparamdam sa iyo. Yan po yan. Yung may magparamdam na hangin na mayroong yan. Tapos may yung akala mo nagpapaan ng kandila, nagpaparamdam. Yan po siya sa succubus, may kakayahan sila eh. Yung incubus, yun talaga yung wala kang makita. Pero mayroong espiritu. Yan po yung klase ng espiritu yan. Na bad spirit. Tingnan mo huwag magpalinlang. Okay? Sige po. 2 Corinto chapter 11, 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. 14 hanggang 15. At hindi katakataka sapagkat si Satanas lang ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At 15. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Yan, tingnan nyo kung mayroong ministry po ang Diyos, ang bad spirit ang mga demonyo, mayroon pong bad spirit, mayroon pong ministry. Yun po yung ministry nila, tatakutin ka, bibigyan ka ng karamdaman, di ba? So yun po yung po nila. Kaya nga, si Satanas din yan, magkukunwaring ang hilang. Di ba? Manggamot. Mayroong manggamot. Kasi morning star. Oo. Pwede kaya Di ba yung yung magagamot na may maraming sa Oo, yun. Sila yun, magagaaw. Tapos yung santo pagpasukan ng bad spirit. Oo. Mga bad spirit ang mga yan. Kaya nga, huwag po tayo magpalinlang. Kasi si Satanas deceiver. Kaya nga tinatawag deceiver. Manlilinglang si Satanas pwede siya magkunwaring anghel na kaliwanagan. May karamdaman po kayo, tapos pwede kang pagalingin po niya. Ngayon, doon kayo titiwala sa sa bularyo. Doon pa nagpatiwala sa magaling po ninyo. Kaya masabi sa Gawa chapter Acts verse 12, walang ibang pangalan. Dito sa Diyos, wala po ibang pangalan, kundi pangalan lang ni Jesus ng kaligtasan. Right? So, tinatakot ka lang. Yung mga multo po, tinatakot ka lang. First Peter chapter 5 verse 8. Tingnan niyo po. 1 Peter 5:8. Pedro. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leon umuangal ay gumagala na humahanap ng masisila. Tingnan nyo tinatakot po tayo kasi tinatakot po tayo ng multo. Mostly po, ang palaging ng multo, hindi sila, kundi tatakutin ka. Walang multo na gano'n, kilitiin ka. Ano po yan? Tatakutin ka, tatakot ka. Right? So yun po, huwag po tayong magpatakot na huwag tayong magpadala ng takot. Tingnan yung palagi So, lalo na kayo, Christian kayo. So, pag Christian kayo, subject po kayo sa ni Satanas. Diba? Kasi ang ni Satanas, humiwalay na kayo sa relihiyon. Diba? So, ang ni Satanas, galit na Satanas kasi nawalan na siya ng tao
Di ba? Ngayon, galit siya sa Satanas kasi nandito na si Ate Imelda. Di ba? Galing to sa Malacanang, pero nandito na. Di ba? Binigyan siya ng kaligtasan. So yan po yung isang ano yung Satanas, ibalik ka doon sa dati mong pinalagyan. Pero huwag po tayong matakot. Ano ba sabi sa John 1:12 na binigay ng Panginoong Diyos sa atin? Panghawakan nyo yan palagi. Yung sinasabi ng John 1:12 na yan. Karapatan, yung binigyan tayo ng karapatan. Balik ang lahat ng tumanggap at masapalataya sa Diyos ay binigyan niya ng karapatan, anak ng Diyos. So, tingnan nyo mayroon tayong pag humiwalay ka na sa sanlibutan, humiwalay ka na sa dati mo, ibig sabihin anak ka na ng Diyos kasi kung nakipag-isa ka ni Kristo. Ituring ka niyang anak niya kung nakipag-isa ka ni Kristo. Ngayon, pag nakipag-isa ka, bibigyan ka of course niya ng karapatan. Kasi tingnan nyo pag tinuring ka anak ng Diyos, tapos wala kang kapangyarihan, di ano mangyayari sa'yo? Bugbog sarado ka ng Satanas. So, bibigyan ka ng karapatan tawagin anak ng Diyos. Ngayon, ikaw ang anak ng Diyos, wala kang sabi, kundi tumatawag ka sa iyong amang nasa langit. Ngayon, pag humihingi ka, bibigyan ka. Kasi anak ka niya Sabi doon sa John o Mateo. Pag humingi ang anak, ng tinapay, bibigyan niya ng tinapay, hindi niya hingi ng pako. Hindi niya bigyan ng pako. So pag anak ka na, bibigyan ka niya, anong kahilingan mo? Ipagbigay basta sa panalangin mo, pangalan ni Jesus. So yun po sa akin, mayroon tayo isang data, kundi pangalan ni Jesus lang. Yan palaging nyo. Kaya nga, tinuro ko kanina, Ate Max, sabi ko, pag kayo, gumagamit kayo ng pangalang Isus. Di ba sasambitin nyo, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo? Sa intro lang nyo, Diyos ni Abraham, Isaac, in Jesus name. Yung parang umiri kayo. May puwersa. Hindi lang yung in Jesus name. Parang in Jesus name. Parang walang dating. Di ba sabi para na bakla. Para pag kayo, pag mayroon kayong kahilingan, kasi ang prayer po, hindi lang sa pastor. Para kayo, tayo tinuring na tayo anak. Ngayon, pag humiling kayo, Diyos ni Abraham, Isaac, in Jesus name, parang umiri kayo. Ba? Pag umiri kayo, ibig sabihin, exerted yung power nyo, yung lakas nyo, i-exerted nyo yung pangalang Jesus. Lumalabas yan, may katas yan. Ano yung, in Jesus name, in Jesus name. Wala. Tuwan-tuwa siya tagas nun. Di ba? Bayot to panalangin to. Amen? Diba niyo ba? So yun pong isang natin kasi anak po tayo ng Diyos. So tingnan niyo pag anak ng Diyos po palagi, subject po tayo sa pag-ano ni Satanas. Galit na galit si Satanas. Kasi nababawasan o iyong manampalataya natin sa sanlibutan, nabawasan ng manampalataya sa relihiyon. Nandito ka sa relihiyon. Ngayon, pag may relihiyon ka, ama mo siya. Gamitin mo yung ama, pag-aanak mo sa ama natin. Kaya pag manalangin kayo, mayroon exerted ang lakas nyo. Makikita nyo pang ganun pala ang resulta. Kahit nasa sarili nyo, mayroon kayong karamdaman, mayroon i-exert nyo, para may pwersa. Okay? Sige po, manalangin tayo. Salamat po sa turo. Dalangin ko, Lord God, na patuloy niyo pong busugin kami sa inyong kaparuan. Maraming salamat po sa pagmamahal, sa pag-ibig niyo sa amin. In Jesus' name, amen. Sige po, marami pa po tinapay. Sabi ko sa'yo.